Magandang araw sa inyong lahat, sa mga ka-treasure hunters sa buong Pinas. Bali ang aking mga video ay aking nireset dahil gusto kong ilatag ito ng maayos para hindi mabigla ang mga manonood regarding dito sa aking bagong kumbaga hindi siya common na knowledge ng nakararami regarding sa engineering pattern. Dahil madalas na ating mga uri ng pag-decode o paghanap ng item ay gamit ang decoding ng mga signs o marker. Mostly mga ginagamitan ng aparato o ng mga mapa. Pero hindi natin alam ang ibang paraan. At ina-introduce ko sa inyo ang bagong paraan. Ito ay ang engineering pattern. Kasama sa engineering pattern ang proper na pagre-remap. Kasi merong mga gumagawa ng remapping pero hindi nila sinusulat. Baga parang nagano lang sila, nag-decoding sa actual site, mga treasure hunters. Bali, ang ginagawa ay ang remapping ay talagang paggawa ng mapa base doon sa kung ano yung nakikita sa site. Kaya bawat detalye sa site ay kailangan mong makuha, gaya ng kung saan nakaharap ang paa, saan nakaharap ang pagong, anong sukat ng mga bato, ano ang degree. So pag yan ay nagawa mo at na-layout mo sa computer, baga naiayos mo yung mga pinagsusukat mo, ay madali mo nang maunawaan kung saan nakalagay ang item. Lalong-lalo na kung ikaw ay marunong sa decoding o sa engineering pattern. Ang engineering pattern, ito ay paraan kung saan makikita lahat ng mga item sa site. Pati yung mga mabababaw. Ang engineering pattern ay palaging kasama ng mga marker. Hindi sila magkasalungat ng tinutumbok na deposito. Kung ano yung natumbok ng engineering pattern, ganun din ang marker kung saan talaga siya tunay na nagtuturo. Doon mo maunawaan ang takbo ng site kung saan siya nakalagay ang deposito. So ganito mga ka-hunters, ipapakita ko sa inyo ang isang full na o sample ng area na ni-remap. So bali ito ay palagi ko nang ipakita sa mga tao na mga nakausap ko sa messenger, at meron na rin silang mga kopya nito. Ganito po ang mangyayari kapag ang iyong pagre-remap ay kumpleto kung saan nakaharap ang mga marker o mga signs. So saka kung kayo po ay magkumuha ng distance, dapat perfecto talaga, saka yung degree. Gamit nyo man ay feet o meters, ganun pa rin ang kalabasan. Basta yung pinaka maliit na detalye ay ilagay nyo. Halimbawa, nasa mga 1.5, isama nyo yung 0.5, wag lang 1. Baga pagka yun ang gagawin mo, marami ka ng detalye na nawala. Baga hindi na sa eksakto. Kasi sa computation yan, sa pattern sa engineering, pagka kulang-kulang yung detalye, halimbawa dito, magbabago. Dapat kasi sigurado ka sa
sukat mo. Pagka may pagbabago sa sukat dyan, maaaring ang iyong naitumbok na deposito ay may maaari kang malihis kunti. So dapat kasi pagka ikaw ay maghukay, dapat matumbok mo yung deposito. Para kung sakaling ikaw maghukay diretso na sa item, huwag ka nang paliko-liko. Kasi madalas ang mga ginagawa ng mga karamihan sa atin ng mga treasure hunter, gumagamit sila ng aparato gaya ng Jump 1, saka dowsing, saka ano pa yan, mga electronic gadget, mga locator. So ganun ang ginagawa nila pagdating sa ilalim, tuturo sila kung saan saan. Pag nawala, hanap sila ng saan sila magdidrift, hanapin nila yung aura ng ginto para susundan nila uli yung tinuturo ng locator. Marami ng ganyan mga ka-hunters na pagdating sa ilalim nawawala na ang signal. Wala na, hindi na nakapagturo yung locator. So bali, tignan nyo dito kung gaano to ka-precise ang area. Ito ay galing sa ating ka-TH. Malaking pasalamat ko sa kanya dahil binigyan niya ako nito na full na detalye. So bali, ang pagsukat nito, para mabigyan kayo ng insights ng paano ang proper na pagsukat. Sa buong area, tignan mo kung saan dyan ang pinakasintro. So, mula dito, ito yung pinakasintro niya. So, mula dyan ka magsusukat ng lahat ng distance sa lahat ng bato. Kung sakali naman na mas malayo dito, pwede kang, kung halimbawa ito ay malayo tong dito banda, nasa mga 15-20, gusto mo nang lapitan siya. So mula dito sa nilagay mo na palatandaan like kahoy, ganyan, mula dito papunta sa baba, ano ka lang, diretso ka lang 180 degrees. Ito kasi sa north sa taas, ito 180 degrees. Straight ka lang. Diba, magsusukat ka lang ng 10 meters, ganyan. So dito naman sa uli. Para yung mga malapit dito na mga sign o marker o bato, dito ka naman uli magsimulang magsukat. Yung mga hindi abot dito. Minsan kasi yung panukat natin hanggang 10 meters lang. O dahil ang maganda rin kasi nito, ang kagandahan kasi nito, pagka magsukat ka ng nasa malapit, hindi ka na mahirapan. Saka, the more na mas malapit ka kung magsukat, mas accurate siya, lalo na sa pagdidegree. So, kung dito ka naman, gusto mong puntahan dito, so sukat ka ulit dito ng 10 meters, ganyan. Maglagay ka ulit ng palatandaan. So, mula dito sa palatandaan na to, sukatin mo yung mga kalapit na mga marker. So mula naman dito pataas, kung pa-north ka, sukatin mo uli yung mga kalapit na marker. So magiging ganyan ang mangyari dyan. So ganito. So mula dyan, sukatin mo yung dito kasi ito yung malapit sa kanya. Mula dyan. Ang pagsusukat dapat center to center. So kung kaya mong magbigay ng detalye na kung saan nakaharap, mas maganda gaya nito. Facing 40 degrees, ganyan mga ka-hunters. So ito naman ganyan. Ganyan. So ito yung malapit sa kanya. Ganyan kayo magsukat. So bali, kung mula ka dito sa number 1, ito yung number 1 na ano? Wait. Number 1 na tinusok mong kahoy. Wow. Number 1. Ito number 2. Number 3. Number 3. Number 4. So, bali ganyan. So, ganyan na ganyan yung ano niya, setup niya.
So mula ka dito sa number 1, susukatan mo rin yan papunta dyan sa number 2. Hanggang number 3 naman. Tapos mula sa number 3. Pero yung degree niya, mula dito, pupunta dito 180, pupunta dito 180, dito naman 270. Huwag ka doon sa mga ibang degree. Doon ka sa diretsuhan na degree. Kasi ikaw naman ang makapag-adjust nito. Kaya mo siyang i-adjust. So, doon ka na sa mas madali. Tuwid na degree na ang gagawin mo. So, mula naman dito, sa mga kalapit naman, halimbawa ito. Dito naman kung naman ang degree yan, yung malapit yan. So, ito. Halimbawa mga marker. Kasi medyo, ang mga ano kasi dito, ang mga bato kasi ito malaki. Parang nakadapa na sa lupa. Halos kalibil na sa lupa. So, meron na siyang mga marker. So, ngayon, ang susukatin mo yung marker mismo. So, ngayon, dito na. Yan. Ito naman sa kabila. Ganyan. So, ganun lang mga kasi. So, ito po ang proper na pag-remap. Yung mga ginagawa nilang sinasabing remapping, hindi yung remapping. Ang pag-remap, paggawa ng mapa. So, sa ganitong paraan, madali mong maintindihan ang site. Kasi hindi mo siya maintindihan pagka andun ka sa mismong site. Hindi naman lahat ng wala kang sinasabing bird's eye view. Ang bird's eye view, yun ang kagaya nito, makikita mo sa itaas. So, mas maintindihan mo siya kaysa andun ka sa site. Ganito lang po yun. So, kung mayroon ka talagang tapat na oras, kunan mo siya ng degree yung kung saan nakaharap ang mga itong mga yan. Yung mga marker, ito, ganito, nakaharap ito. Parang siya, parang heart yan, nakaharap dyan. Dito naman, nakaharap dito. So, ito, saka ito naman dyan. Ito yung turtle back. So, nakaharap ng turtle back doon sa tapos ito yung isda, nakaharap dito. Ito po mga tits ay totoong site. Dito naman. Dito ko pinagkunan yung mga idea. Kasi ito lang ang tanging nagbibigay sa akin na mga ka-treasure hunter natin, nagbibigay ng full detail ng degree tsaka direction ng mga marker. So mas marami akong natutunan dito sa site na to. Tsaka marami kang matutunan kasi ang dami nitong mga sign. Tignan nyo, meron siyang dalawang kanan na paa, kaliwang isa, dito kanan naman, doon naman yung kanan, ito to the back. So, sa ganitong klaseng sit up mga ka-treasure hunter, maaaring sa inyong isip, nakakalito kasi kung saan nakaturo. Bakit marami ang nito? Bakit marami ang marker dyan? Kasi nga, ang item dyan, hindi naman nag-iisa. Meron pa nga siyang dito. Meron pa yung dito. Paan na kaliwa. Dito sa taas ng Ito yan dito. Nakaharap doon. Nakaliwang pa. Nasa mga 30 to 45 degrees ang paa nakaharap. Nakaliwa. Kasing sukat ng paa ng tao. At mayroon siyang dot sa likuran. So dito pa lang mga ka-treasure hunter, marami kayong matutunan sa lugar na to. Kung kayo ay marunong sa engineering pattern. Kasi pag alam niyo ang engineering pattern, maunawaan nyo rin ang takbo ng mga marker. Dito yung dot niya sa likod. So, ganito. Dito kasi sa site na to, ang item dito napakarami. Itong ibon, nagtuturo siya sa isang item. Ito naman, nakaturo to sa isang item. Itong isda, nakaturo sa isang item. Itong pagong, at saka yung turtleback, kung titignan nyo, nakaharap siya doon.
Anong ibig sabihin sa ganyan mga ka-treasure hunter? Ang ibig sabihin yan, kung mag-decode ka, dapat related yung pagong sa kanyang likod. Anong mangyayari dyan? Ang mangyayari dyan, yan ang tinatawag na triangularization. So dito naman, sa triangularization na to, kailangan mo siya ng unawain kung saan talaga ang target na binigay ng mga marker na ito. Ito. Tignan nyo kung ito ba ay related dito or ito ba ay related dito or ito ba ay related din dito. Ganun mga ka-hunter. Ito naman kaliwa, yung kagandaan nitong kaliwa, diretso siya doon. At mayroon pa siyang paa na either kaliwa to or kanan na paa. Ganyan. Itong malaking paa, ito yung nagtuturo sa big deposit. Kaso, hindi yan siya direct na nagtuturo sa big deposit. Meron ka pang gagawin sa paa para direct siya na magtuturo sa big deposit. Ganyan siya, mga treasure hunters. So, hindi madali ang paghahanap ng ginto. Kailangan talaga ng presisyon. So, ang paraan para maging precise, sukat at degree, yun ang tanging paraan. Kasi pag ikaw ay malihis sa item ng 1 meter, napakalaking problema na ang kaharapin mo dun sa ilalim. Kasi akala mo, andun pa sa ilalim ang item, yung pala, lumagpas ka na. Pagka sa 1 metro ka lang nalihis. Kasi hindi ganyan kadali pagka nasa ilalim ng mga counters. Hindi ganyan kadali mag-decide kung ikaw ba ay pupuntang kaliwa o kanan. Marami kasing mga ka-treasure hunter na makita ng mga marker na araw like ganito sa ilalim. Mga ganyan. Iba-iba kasing itsura ng araw eh. Meron ganyan mga klaseng bato. So inusundan na nila yan. Yun ang mahirap. Kasi mahirap talagang mag-decide kung susundan mo ba to o hindi. Baka andyan sa gilid o sa ilalim. Ganun. Kasi minsan mga hunters, yung mga marker kasi, tricky kasi yan pagka sa ilalim. Kagaya rin siya sa taas. Kung sa taas tricky, mas lalo na sa ilalim kasi final na yan. Final decision na yan eh. Decision making mo na yan. Kasi andyan na yung pagtuklas ng kung saan nakatago ang item. So, ililigaw ka pa ng mga marker sa ilalim. Ang madalas ng mga marker, ang talagang pinakaminsay sa marker, hindi naman siya sa itsura. Andyan nakatatak ang pinakaminsay ng marker. Parang hidden din siya na message. Hindi mo siya basta-basta na maunawaan. Ang mga marker, mga hunters, kinaklasify ko siya sa positive at negative. I-discuss ko to sa sunod pa, positive and negative. Mayroon din siyang tinatawag na neutral. Itong neutral, madalas to na nakikita sa negative na butas at saka positive na butas. Halos pareho lang sila ng hitsura. Ang mga negative na marker, ito ang madalas na makikita ninyo. Yung maganda na pagka-hugis heart, mga ka-treasure hunter. Yan. Yun ang pinaka-negative. Kapag ganito, wala ang item sa ilalim. Baga, pinapaasa ka lang yan pagka ganyan. So, huwag kayong matuwa pagka makuha kayo ng heart na marker. Lalo pagka makinis. Saka rin yung ganitong marker na triangle, pyramid na parang triangle na kapareho yung sukat dito sa gilid. Yan.
Pareho yan ang suka sa gilid. Yan. Tsaka makinis. Wala yan. Napaka negative na mga ganitong klaseng marker. Ang mga neutral na marker, yung mga paa, pero wag niyong susundan yung mga paa na marker kung saan siya minsan naman may mga paang ganyan nagbibigay ng guide, pero sa mga ganyan sa akin, kung ako ang magdesisyon, yun ay neutral. Meron ka pang hanapin na marker na nagtuturo, na nagsasabing sigurado ka na sa nasa ilalim ang deposito. Kasi yung mga pa, hindi pa yan ang nagtuturo talaga na nasa ilalim ang deposito. Meron ka pang hanapin na sikretong mga marka. Ganyan lang mga hunters. So, bali, sa engineering pattern na aking sinasabi sa inyo, hindi ito galing sa akin na kaalaman, kundi siyempre sa mga banyaga, sa mga Hapon. Kasi pagka ang kaalaman na i-apply mo dito sa field galing sa libro mga hunters, halimbawa ang yung kaalaman galing sa libro, galing sa YouTube, galing sa sa mga vlog, yung mga vlog, tsaka galing sa mga ibang tao, yun mga ka-hunters, pag ganyan galing sa mga ganyang tao ang mga information, maaring ang porsyento na totoo yan ay nasa mga 10%, 5%. O kung ikaw ay magti-treasure gamit ang aparato, medyo mahirap yan. Lalo na pag ang aparato ay galing din sa mga online seller na mga nagkunwaring magaling. Pero mga ang mga yan, scam. Yung mga mga scanner na meron mga nababasa ko sa Facebook na in-scan nilang area, iba-iba ang result. So totoo yun kasi bago pa yan na-post, nabasa ko na yan na yung mga ganyang scanner automatic nagpapakita ng image na merong laman. Pero ang totoo, generated lang yan ng computer na nasa chips ng scanner na yan. Halimbawa dito siya nakatungtong, tapos nag-scan siya, ang item dito lumitaw, pangalawa niyang scan dito naman uli, kung itutok niya daw sa langit, mayroon ding item. So anong nangyari dyan? Tapos naglagay siya ng metal daw na 1 meter ang lalim, hindi man daw mahanap. So yun mga ka-hunters. Tapos ang presyo pa ng scanner ay 100,000. So sa mga ganyang klaseng presyo ng scanners, talagang masabi mo na piki. Maraming kalukuhan na ginagawa ng mga Pilipino. Kung sila ang tatanungin mo, talagang kala mo alam na alam nila yung mga marker. Pero kung mababasa mo naman yung mga nagdurong-durungan lang ng mga decoder, nakasabihin nila ay yung mga sinasabi nila, makikita mo naman sa YouTube yung mga kaalaman nila. Diyan common yan na sa YouTube. Makita mo kay Surigao-san, kay Chris Sniper, kay Ilmo, yung mga yun, andun na yung mga knowledge na yan. Saka mostly nasa libro. Itong kaalaman sa treasure hunting, tinatago to ng mga may alam. Bihira lang to. Ang mga nagtuturo nito, yung mga matanda na, yun sila ang nagtuturo doon sa mga gusto nilang turuan na kabataan na gusto ring
matutong mag-treasure hunting. Kaya ang purpose ko sa ginagawa kong vlog ay para unti-unti ko kayong mabigyan ng kaalaman kung paano ang proper na pag-decode sa area. Kasi kaya yung mga video na binura ko na lang yun kasi parang pangit din ang pagkagawa ko. So inaayos ko na ngayon sa abot na aking makakaya. Ang inumpisahan ko yung mga paa. Kasi kung makikita nyo dito sa site na meron ako, matagal na tong site na to. Kaso nga lang, wala pang oras yung may-ari nito nga maghukay ng todo. Lingguhan lang. Kaso nadat na nila yung bato na napakatigas. Sa 1 meter pa lang na lalim. So, ito kung makita nyo dito, andito yung mga marker na wala na yung nawala na yung kaliwang pa. Dito yung kaliwang pa. So, ito yung kaliwang. Ay, dito yung kaliwang pa kanina. Nakarap yun dito. Yan, dito siya doon ay. Nakarap yung kaliwang pa. Dito siya doon. So, ito na. Yan, may dot sa likod. Nabura kasi kanina. Yan mga ka-treasure hunter. So, bali ganito. So, mga nagbabasa dyan, akala nila pagka may dot sa likod ang hindi ganyan. Ganito kasi pagka nalaman ko yung mga ganitong sikreto kasi dahil alam ko yung pattern, nakikita ko lahat ang item sa area, hindi sa pagmamayabang. Kaya lahat ng mga marker sa paligid naiintindihan ko kung saan napunta kung saan talaga sila tunay na nagtuturo. Kasi yung mga ganito, yung isda saka yung pagong na discuss ko na to siguro, nabura ko lang pero konti lang yung nakapanood. Pero huwag kayong mag-alala, ibabalik ko yung mga topic na yon kasi katuwaan ko rin na gumawa ng video para mag-discuss, para na rin na matuto kung magtagalog ng konti. So ganito. So yun lang mga ka-treasure hunter, sana may natutunan kayo konti dito sa aking introduction. Ito ay para maunawaan ninyo na merong mga bagay na kaya ng engineering pattern na paraan para mahanap ang deposito. Ang kagandahan kasi nito sa engineering pattern, alam mo kung saan ang big deposit. Ang kailangan lang mo lang malaman dito kung saan ang small tsaka ang medium. Kasi hindi siya nakaturo sa hindi siya palagi na ang medium nasa kanan o kaliwa o kanan, hindi siya ganyan. Minsan ang medium nandito sa baba, minsan nasa taas. Wala silang ginawang standard, mga ka-treasure hunter. Malalaman ko lang na iyon ay medium base sa marker. Halimbawa, kung ang marker ay ganito, isda na siya, may 7K pa siya, so alam mo ng medium yun kasi malalim yan. Saka andyan pa siya sa malapit sa pagong, talagang nagpapaiwatig na siya na may kalaliman ang deposito. So sa mga big deposit naman, asahan nyo na sa mga 30 meters yan. Ang big deposit, malayo yan sa area kung saan may maraming mga bato. Yan, dito. Malayo ang big deposit. Minsan kasi ang mga Hapon, naghukay sila ng
dito ang malakihan, tapos ang big deposit doon na sa malayo. Dito nila dinadaan sa ilalim. Nag-drip sila mga ka-hunters. So, wala na siguro akong ma-share sa inyong iba. Yung iba doon na lang sa kabilang kasunod na video. So, yun lang ang purpose ko dito mga ka-hunters, na kayo ay maturuan ko ng tamang decoding, kasi marami na ang nagkalat na uri ng decoding na di mo alam kung saan napulot nila yung mga ganyang idea. Meron silang sinasabing convert ang inch to meter, convert centimeter to yard. Maraming ganyan. Tagal na. Kasi ako rin dati, bago ko natutunan ito ng engineering, napanood ko na lahat yung mga vloggers. Like number 1 si Ilmo. Pero kung panoorin mo yung video ni Ilmo, halos kapareho lang din sa mga libro. Kapareho lang din kay Surigao, kay Chris. Sino pa yung mga dyan, vlogger. So yung mga yan, dati bilib na bilib ako sa mga yan, pero nung matuto kong sa proper na decoding, hindi naman lahat, yung mga simple lang, doon ko na laman na ang daming mga mali-mali sa mga pinagagawa ng mga vlogger na to. So yun lang. So sana patuloy kayong manood para matuto rin sa mga tamang pag-decode, yung tamang pag-intindi ng mga marker sa site. At saka tama ring pag remap. Kasi yung sinasabi na iba, remap ito, ganyan, wala namang ginagawa, hindi naman nagsulat. So hindi yan matatawag na remapping. So yun lang mga ka-treasure hunters, maraming salamat sa inyo.